akin ang pinagkaibahan nung pumasok ako sa Islam. Kasi una sa lahat, natagpuan ko yung kasagutan ng dati ko na mga katanungan na nasagot na mismo sa Islam. So dito, na kahit na ano yung pagsubok o ano yung problema sa bahay, sa pamilya, hindi ka agad-agad makakapagbitaw o hindi mo agad mabibitawan yung pananampalataya mo kasi ang problema sa pamilya, nandyan talaga yan. So biglang nagbago yung pananaw ko, nasabi ko kahit na ano yung problema na dumating, nandun yung relationship namin. Pero hindi ganun ka, sabi natin peace. Kasi bakit? Nandun yung, umiiral dun yung minsan selos, hindi ka inggit. Pero sa tagal ko na nakikita o naging pag-aaral na ano ba ito is nature na ng tao na may magkakaroon siya ng selos o may inggit siya sa isang bagay, nature na. Pero yung paniniwala mo sa pananampalataya o paniniwala mo sa tagapaglikha, hindi kailan yung magbabago kasi andun na tama siya wala ka dapat, andun yung hindi ka magda-doubt o hindi ka magdududa sa isang bagay na masabi mong, ay parang hindi nila masagot. Hindi. Nasagutan nila actually. Kaso nga lang, yung problema sa pamilya o sa relationship ng kamag-anak o ng problema sa kamag-anak, problema sa pamilya, andyan yan. Normal na dumarating. Pero yung problema sa pananampalataya at paniniwala mo, dakilang tagapaglikha, hindi magbabago yun at hindi kailanman magbabago yun. Maliban na lamang kung tatalikuran mo yung katotohanan na yon na pagsamba kay Allah sa dakilang tagapaglikha at yun ang tingin ko talaga ay napakamalaki kong nagawa, kasalanan. Napakalaking nagawang kasalanan na kung saan kahit ano pa yung kabutihan na nagawa mo, hindi magiging kasapatan o hindi magiging sapat. Ang bagay na yun na sabi mo, ito na yung importante gumawa ako ng mabuti. Kasi sa dati kong pananampalataya, sabi, gumawa ka ng mabuti, wala ka na agrabyadong tao. Normal. Yun ang mahalaga. Pero sa Islam, hindi. Kahit gaano pa kalaki ang kasalanan na nagawa mo, pero dapat, hindi mo dapat inilalagay sa alang-alang o hindi mo inilalagay sa alang-alang yung relihiyon mo. Kasi wala ka naman dapat ikatanong doon Ang problema sa pamilya o relationship ng pamilya, tinuro sa akin nung ako'y nag-aaral pa. Talagang nandyan yan. At kahit bawat pamilya nagkakaroon ng problema. So ang problema na nangyari sa akin, lalo na yung pumasok ko sa pananampalataya na hindi ako yung maman, hindi ako yung sabing gumanda talaga ang buhay. Pero yung paniniwala ko na hindi ako magdududa sa pananampalatayang ito, hindi yun ang magiging dahilan na para talikuran ko yung pananampalataya ko. Maraming mga tao o maraming mga bagay na sa relasyon ng pamilya, kamag-anak, minsan wala na dito pinag-uusapan ng relihiyon. Sa Islam hindi Pati ang pamilya pinag-uusapan. Pati ang pamumuhay, pagsubok pinag-uusapan. So dito nagkaroon ako ng foundation na hindi ako bibitaw sa pananampalataya anuman ang mangyari. Ang dakilang tagapaglikha, siya yung pinakamataas, siya yung pinakadakila, at walang magkakapantay doon. Wala ka dapat i-level sa kanya, na meron pang mas level sa kanya, o meron pa siyang ibang anak, o meron pa siyang ibang mga kasama. Hindi. Sa Islam, tinuturo, hindi ka malilito. Nag-iisa lang siya. Nag-iisa lang ang dakilang tagapaglikha. At ito yung pinaka-unique, at ito yung pinakamatibay na foundation na sabi ko, ito na yung tama, ito yung pananampalataya na naging pinanghawakan ko. Na sabi ko, walang duda, ito na yun. Yung pumasok na ako sa pananampalatayang Islam, at doon hindi naman ganun ka, talagang sabi natin straight. Doon may mga crucial part pa doon.
Kaso nung sinubukan ko ng i-practice ito, gawin ito, yung mga bagay na ito na pinag-uutos sa Islam. Para sa akin, sabi ko, pag ginawa ko ito, baka wala na. Baka hanggang doon lang yung matinding pagsubok, baka bibigyan na ako ni Allah ng magandang biyaya. Pero hindi. Nung nag-Muslim ako at pinilit ko itong isabuhay, hindi naging madali. At yun ay naging mahirap para sa akin. Andun yung kailangan kong lumayo sa aking magulang, makipagsapalaran sa Maynila, kasi akala ko doon magaganda ang buhay ko eh. Hindi eh. Oo, nagkaroon nga ako ng trabaho. Pero yung ugali ng pagiging Muslim ay hindi mo makita doon sa mga kasama mo kasi majority sa kanila hindi talaga Muslim. At ang pananaw nila sa Muslim, iba. Dito nagkaroon ng syempre pagsubok. Dahil pag Muslim ka, hindi ka tatanggapin. Kailangan mo magtago. Magtago bilang isang, kunwari hindi ka mananampalataya. Nangyari na yun. Pero yung tauhid o yung kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, talaga na sa akin kasi nandun sa crucial part kasi na ang magulang ko nangangailangan na ng tulong. At hindi ko sinugal ang para sabihin sasamba ako, itatambal ko si Allah na meron pang isa pang Diyos o di lalayuan ko yung reliyon ko, hindi. Kailangan ko lang magtago para mabuhay ang pamilya ko. Dahil yun ang binitawan ko sa kanilang pangako. Na kapag nasa Maynila na ako, yun na, magkakaroon tayo ng magandang pamumuhay. Pero hindi eh. Dito ako nagtaka sa bakit hindi ako nabigyan. Nandun yung pag-iisip ko na bakit di ako binigyan ni Allah. Ang masaklap dito ay hindi pala dapat kini-question siya Allah bakit. Hindi pala kini-question yun. Ang dapat pala, ito yung tinakda ni Allah, kailangan mong tanggapin. Ito yung mabuti o ito man yun ay masama. Kailangan mong tanggapin ng buo. Dumating na sa point na sabi ko, baka ito na yun. Baka kailangan ko na siguro mag-asawa. Kailangan ko na going straight na ako. Ayun, dito na yung nag-aral na ako sa Islam. Talagang practicing talaga. Pag-aaral talaga. Yung talagang puyatan. Sabi ko, baka ito na yung ito na yung chance. Sabi ko, mahirap na ikamatayin ko yung bagay na yun. Na mamatay ako na hindi ko na isasaboy ang Islam. Dumating na nag-asawa na ako. At sa pag-aasawa ko, maraming nagalit. Kaso bilang Islam, bilang Muslim, nagpakatotoo ako eh. Nagpakatotoo ako na sabi ko, ayokong gawin yung ginagawa ng mga kakilala ko na kapag may kailangan sila sa kanila, hahanap sila ng babae. Pagkatapos, gagamitin lang, pansarili lang nila. Dito ako nakakonsensya. At dito, sinabi dito na maging totoo ako. Sa Islam, kailangan totoo ka. Kaya dumating sa punto na kailangan ko mag-asawa. Kasi nandiyan sa paligid yung tukso na maaring ikapasok ko sa mas malaki pa nitong kasalanan. Dumating sa point na ito na yung na baka ito na yung kakalutas na aking problema. Pero hindi. Si Allah nagbigay pa rin ng pagsubok sa akin noong time na yun. Nandito na yung kasal nga kami. Alhamdulillah. Nandito yung habang nagdadalagang tao siya, na-hospital siya. Pag hindi mo pina-hospital ang asawa mo, maring malagay sa alanganin ng bata. So, yung time na yun, wala akong trabaho. Kailangan ko ahitan ng balbas ko. Kasi ito yung paging proof ko na sumusunod ako sa
sa katuruan ng mga propeta. Lalo sa kahuli-huling propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yun, nasakripisyo ko. Pero dahil doon sa point na yun, apply ako ng trabaho, na-hospital ang asawa ko, akala ko sapat na. Hindi pa. Lumabas yung anak ko, lumabas na yung anak ko, masaya na ako. Sabi ko, ito na yun. Masaya na ako. Akala ko hindi na ako bibigyan ni Allah ng pagsubok. Hindi. Binigyan pa rin ako ni Allah ng pagsubok. Ng mas matinding pagsubok. Dito na yung time na yun na kailangan rin ma-hospital ang anak ko. Kailangan pang ma-hospital ang anak ko. Kailangan niya ma-admit. Dinala ko sa isang hospital at yung time na yun, sabi sa akin ng doktor, naalala ko pa, sabi sa akin, normal lang sa bata at lalabas din kayo mga ilang araw. Nang bumalik ako sa ospital ng mga ilang araw para i-check ang mag-ina ko, nakita ko yung anak ko naghihingalo. Nakita ko yung anak ko naghihingalo doon sa ospital. At ang masakit pa, ang aking pang asawa. Nagulat ako. Dahil yung time na yun, wala sa tabi ko yung aking pamilya. Wala yung mga kapatid ko sa pananampalataya. Dahil hindi pa nila alam ang nangyayari. Dahil kaya ko pa. Pero nakita ko yung dalawa sila, inaatake ng pneumonia. Hindi ko alam anong gagawin ko. Pero pinanghawakan ko pa rin yung sinabi ni Allah na magtiis ka at tunay na si Allah ay nasa panig ng mga matiisin. At doon na yung sa point na ang doktor nagsabi sa akin na kailangan na daw ng anak ko lagyan ng tubo. Pinakamasakit na bagay na ayaw ko masaktan yung anak ko eh. Pero sabi ng doktor, isa lang yun sa makakasalba sa kanya pag pinayagan ko. At ang asawa ko hindi makatayo dahil naghihingalo. Hindi siya pwedeng ma-admit doon sa ospital dahil yung ospital na yun, pambata lang. At naghahabol ng hininga ang asawa ko. At dito na rin sa point na ito, na habang pinapasok yung tubo sa lalamunan ng aking anak, dito yung naging mabigat ang pakiramdam ko. First time ko makita ang anak ko na lumuluha na wala siyang boses. Masakit yung nangyari na yun. Na kung saan, habang binubomba ang anak ko, pinakausap ako ng doktor na ang asawa ko, kailangan ko daw i-update. Anong gagawin ko? Mag-isa lang ako. Tapos ang trabaho ko, tumatawag sa akin, tinatawagan ako kung kailan ako papasok. Hindi ko alam, kapag hindi ako papasok, wala kayong makain. Pag i-admit ko yung asawa ko, wala magbabanay sa anak ko. At wala akong pinanghawakan na bagay na pwedeng makatulong sa akin. Humuhugot lang ako ng lakas kay Allah. Kasi alam ko, sabi ko, hindi ko alam ang gagawin ko. Dumating din sa punto na kinakausap ako ng doktor na kailangan ko i-transfer ang asawa ko, hindi. Babagsak ang oxygen niya. Habang nag-iisip ako, bigla naman ako tinawagan ng doktor. Pagpunta ko sa anak ko, nakita ko na yung anak ko, hindi nang gumagalaw. At yung
mawala sa akin ang anak ko, mabigat. Kasi, unang anak mo, hindi naging dahilan yun para mabungitaw sa pananampalataya. Kasi lahat tayo galing kay Allah. Kinuha siya ni Allah, kinuha ni Allah ang anak ko dahil yun ang mas nakakabuti. Dito, hanggang sa nakita ko, hindi ko alam paano ko i-explain sa asawa ko eh. Kinausap ako ng asawa ko, kamusta ang anak ko? Sabi ko mabuti siya. Pero sa totoo lang nakabalot na siya. Kailangan na siyang ilabas.